be cleansed. Ibig ko, nais ko, gumaling ka. Ngayong gabing ito, brothers and sisters, marahil wala ka mang ketong, brothers and sisters, pero ano man ang karamdaman mo, hindi man siya ketong, pag nilapit mo sa Panginoong Kristo, lalapitan ka niya at pagagalingin ka ng Panginoon. Ano man ang sakit at karamdaman, kasama yung bulsa mo. Sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Now, ang tanong dito is this, what is the significance? Ano yung kahalagahan? Yung sinasabing pag-abot ni Jesus sa paghipo dito sa lalaking may ketong. Kasi kung titignan natin, in the ancient Mediterranean world, touching a leper was a radical act. Are you listening? Amen. Was a radical act. By touching a, sabi ito, no, reviled outcast, pag sinabi natin reviled, ibig sabihin niya nilalait, outcast, tinakwil. Kasi kung titingnan nyo, sa paggawa ng, sa aksyon, no? Sa aktong ginawa na yun ng Panginoon, sa kanyang pagkilos na ginawa na yun, mga kapatid ko minamahal, sabi dito, Jesus defies. Anong ibig sabihin nun? Sinalungat niya, nilabag niya. Kasi nung unang panahon, hindi ka pwedeng humipo sa taong may ketong. Bakit? Sapagkat kapag humipo ka sa marumi, magiging marumi ka rin. Pero si Jesus, brothers and sisters, amin po ba? Amen. Sinalungat niya yan. Bakit? Are you listening? Sapagkat ang gusto ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Ikinig po ba kayo? Amen. Kasi di ba, may mga gano'n, di ba? Katulad sa kanila, inuutos sa kapag kapanahon ng linggo, dapat hindi ka kumilos. Eh sabi nga ni Jesus, paano yung kambing mo pag nahuhulog na? Ikinig po ba kayo? Amen. Kasi pag ang pinag-uusapan yung habag at pag-ibig ng Diyos, lampas ito eh.